Hindi lang West Philippine Sea, pati Palawan gustong kunin ng China. Viral sa Chinese social media, particular sa Weibo at Rednote, ang isang post na nagsasabing ang isla ng Palawan ay dating sakop raw ng China sa loob ng 1,000 taon bago ito kinuha ng Pilipinas. Ayon sa post, dapat umanong ibalik ang Palawan sa China dahil ito raw ay orihinal na tinatawag na Zhenghe Island. Saan nanggaling ang tinutukoy na territorial rights ng China sa Palawan? Ano ang reaksyon ng Pilipinas dito? Yan ang ating aalamin. Inaangkin ng China ngayon ang Palawan dahil di umano dati raw nila itong pagmamay-ari na pinangalangang Zhenghe Island. Hango daw ito sa isang sikat na Chinese explorer na si Zhenghe mula pa noong 1300s hanggang 1400s. Nagkalat ang balitang ito sa social media platforms na sikat sa China. Sa isang post sa Jihu, ang Chinese version ng Quora, may isang online user na nagsabing may malalim na koneksyon daw ang Palawan sa China mula pa noong sinaunang panahon. At naging bahagi umano ito ng Maritime Silk Road, ang lumang rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa East at Southeast Asia sa iba pang bahagi ng mundo. Ayon pa sa ilang Chinese netizens, madalas daw dumaan sa Palawan ang Chinese admiral na si Zhenghe noong 1400s at ipinangalan pa raw ang isla sa kanya bilang pagpaparangal. Mas malala pa, may mga posts sa Douyin, Chinese TikTok, na nagsasabing dapat bawiin ng China ang lahat ng inaangking teritoryo nito. Pero mismong gobyerno ng China ay hindi kailanman nagdeklara ng opisyal na claim sa Palawan, kaya bakit biglang lumalabas ang ganitong mga kwento sa social media? Pero alam naman ng karamihan na mahigpit ang control ng China sa kanilang social media platforms, kaya hindi maitatanggi na maaaring parte talaga ito ng kanilang propaganda. Agad namang nagsalita ang National Historical Commission of the Philippines, NOHCP, noong February 28. Sinabi nitong walang batayan ang China sa sinasabi nilang kasaysayan ng Palawan at isang malinaw na pagtatangkang magpakalat lamang ng fake news. Makikita sa kumakalat na litrato ang isang di umano lumang mapa ng China kung saan malinaw na makikitang parte ng kanilang mapa ang Palawan. Maring itinanggi ng NHCP ang mga paratang ng China, iginiit na ang exploration ay hindi nangangahulugang sovereign ownership. Ang pagdaan o pagbisita ng isang explorer sa isang lugar ay hindi nangangahulugan na kanila na ang teritoryo ayon sa NHCP. Dagdag pa rito, wala umanong ebidensya na may permanenteng pamayanang Chino sa Palawan. Wala ring anumang dokumentong nagpapatunay na ang Palawan ay bahagi ng anumang Chinese Empire noon. Sa katunayan, ayon sa tala ng historiador na si Antonio Pigafetta, na bahagi ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong 1521, ang Palawan ay mayroon ng matatag na pamayanan ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhan. Isa pang patunay nito ay ang Blood Compact na ginawa ng isang pinuno ng Palawan at mga banyagang manlalakbay. Isang indikasyon na ang isla ay may sariling sistema ng pamamahala. Malinaw rin sa mga lumang mapa mula sa 1500s hanggang 1800s na ang Palawan ay bahagi ng Philippine Archipelago. Pinamamahalaan ito ng Sultanato ng Sulu at ng Spanish Captain Generalcy ng Pilipinas. Sa kalaunan, ang 1898 Treaty of Paris at ang 1900 Treaty of Washington ay nagsaad ng malinaw na hangganan ng teritoryo ng Pilipinas kung saan kasama ang Palawan. Kaya paano ito naging pag-aari ng China? Pagpapakalat ng fake news ng China. Hindi na bago ang mga ganitong kasinungalingan mula sa China. Ilang beses na itong naglunsad ng mga peking naratibo upang palakasin ang kanilang pag-angkin sa iba't ibang teritoryo. Hindi lang ito tungkol sa Palawan, kundi pati na rin sa West Philippine Sea, kung saan patuloy nilang inaangkin ang mga isla na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Sa totoo lang, kung pagbabatayan ang luhika ng China, dapat bang ang lahat ng lugar na nadaanan ng kanilang mga explorer ay pagmamay-ari nila? Kung ganoon ang kaso, hindi ba dapat ang Amerika ay pagmamay-ari na rin ng mga bansang natuklasan ng mga European explorers? Kaya ang ganitong klaseng pagpapakalat ng balita ng China ay isang malaking kalokohan lamang. Patuloy na ginagamit ng China ang maling impormasyon upang igiit ang kanilang control sa West Philippine Sea, kabilang ang sinasabing kasunduan umano sa Pilipinas na nagpapahintulot sa kanila sa teritoryo. Isang pahayag na walang opisyal na basehan. Sa kabila ng kanilang agresibong pagharang at panghaharas sa mga barkong Pilipino, pinapalabas nilang ang Pilipinas ang gumagawa ng tensyon sa rehiyon. Isa rin sa kanilang propaganda ang pag-angkin sa Ayungin Shoal kahit na malinaw na nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas at may lehitimong presensya roon ang BRP Sierra Madre.
Dagdag pa rito, ipinipilit nilang nakikinabang umano ang mga Pilipino sa kanilang presensya sa West Philippine Sea kahit na ang totoo, ang ating mga mangingisda ang direktang naaapektuhan sa kanilang pang-aagaw ng likas na yaman at pananakot sa ating teritoryo. Ang ganitong klaseng disinformation campaign ng China ay hindi lang Pilipinas ang apektado. Marami ng bansa sa Southeast Asia ang nakaranas ng agresibong propaganda at territorial na pang-aangkin mula sa China. Halimbawa sa Vietnam, patuloy ang tensyon sa Paracel at Spratly Islands dahil sa agresibong pagtatayo ng China ng mga artificial islands doon. Sa Malaysia naman, dinala nila sa international courts ang usapin ng 9-dash line upang patunayang labag ito sa pandaigdigang batas. Sa Indonesia, ilang ulit nang pinalayas ng kanilang Coast Guard ang mga Chinese fishing vessels na iligal na pumapasok sa Natuna Islands. Malinaw na hindi lang Pilipinas ang target ng disinformation at territorial na pang-aangkin ng China, isa itong mas malawakang estratehiya upang mapalakas ang kanilang kontrol sa buong South China Sea. Samantala, matapang na hinarang ng BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard, PCG, matapos ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos, ang ilegal na presensya ng China Coast Guard Vessel 3301 sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone, EEZ ng Pilipinas, humigit kumulang 110 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sa kabila ng malalakas na alon, hindi umatras ang PCG at diretsahang sinabihan ang barko ng China na nilalabag nito ang Philippine Maritime Zones Act at ang 2016 Arbitral Award. Patuloy na naninindigan ang Pilipinas, hindi lang para ipagtanggol ang soberanya, kundi para rin tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Suporta mula sa Japan. Sa kabila ng tumitinding tensyon sa rehiyon, lalong pinapatibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayang pansiguridad. Sa isang usapan sa Maynila, nagkasundo sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Hen Nakatani na palakasin ang kooperasyon, kabilang ang usapin sa defense exports at military information security. Parehong nagpahayag ng pangamba ang dalawang bansa sa agresibong kilos ng China sa East at South China Seas, kaya't binigyang diin ni Teodoro ang halaga ng matibay na alyansa upang pigilan ang unilateral actions. Samantala, iginiit ni Nakatani ang suporta ng Japan sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ano ang plano ng Pilipinas? Patuloy na ipaglalaban ng NHCP at iba pang institusyon ang kasaysayan upang hindi ito baluktutin, habang maaaring ipanawagan ng ating gobyerno sa international community ang patuloy na fake news na pinapakalat ng China tungkol sa ating teritoryo. Kasabay nito, kung magpapatuloy ang ganitong agresyon, posibleng lalo pang palakasin ang presensya ng ating hukbong sandatahan sa Palawan at iba pang estratehikong lokasyon upang maprotektahan ang ating soberanya. Muli na namang nagpakalat ng kasinungalingan ang China, sinasabing kanila raw ang Palawan. Ngunit tulad ng dati, walang ebidensya ang kanilang mga sinasabi. Malinaw sa kasaysayan, sa mga dokumento at sa mga mapa na ang Palawan ay bahagi ng Pilipinas at hindi kailanman naging bahagi ng China. Ang ganitong mga hakbang ng China ay hindi dapat baliwalain. Ito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang dahan-dahang palakasin ang kanilang kontrol sa ating teritoryo. Kaya mas nararapat lamang na mas mapagmatyag pa tayong lahat dahil hindi lang lakas militar ang maaaring magamit upang manakop, kundi gamit din ang social media upang magpakalat ng fake news at manglason sa utak ng karamihan. Ano ang masasabi mo tungkol sa walang basehang pagkikimkim ng China sa Palawan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.